Good morning, magandang umaga po sa lahat mga kapatid. Nandito na naman ako para mag-share po sa inyo ng salita ng ating Diyos at dito pa rin tayo sa Genesis. Pero kagaya ng dati mga kapatid, bago tayo mag-umpisa, tayo ay mananalangin. Samahan niyo po ako. Yes Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat na naman Lord sa pagkakataon na binigay mo sa aming lahat Lord upang makarinig, magbasa, at makapag-aral ng iyong mga makapangyarihang salita o Diyos. Salamat po, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit o God. At we pray na lagi mo pong buksan ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maintindihan at maitatak namin sa kailaliman ng aming mga puso o Diyos. Samahan mo rin po ako, gabayan, turuan, upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig at maihayag ko ito ng maayos o Diyos. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito o Diyos. Muli Lord, at palagi ka namin pupurihin, sasambahin at dadakilain. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, lahat tayo mga kapatid ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, Brother OG po at welcome sa aking channel. Diyan po sa mga bago sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe and pakilike niyo po ang aking mga videos at huwag niyo rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga iba ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid. Kahapon, shinare ko po sa inyo ang chapter 27 na may pamagat na nakuha ni Jacob ang pagpapala, no? Yun nga po ay nilinlang nila ang kanyang ama upang makuha niya ang pagpapala, no, na para dapat kay Esau. At yun nga ay sa tulong ng kanyang ina na si Rebecca, no, mga kapatid. At ayun nga, nalaman ito ni Esau at ito'y nagalit, no? At pinagtangkaan niyang patayin itong kanyang kapatid, dahil sa pag-iisip ng masama sa kanilang ginawa. No, nakaisip tuloy si Esau ng hindi maganda. Kaya sinabi ni Rebecca kay Jacob na siya ay umalis at pumunta sa kapatid niyang si Laban. At dito nga po tayo sa chapter 28. At ito po ay may pamagat, pinapunta ni Isaac si Jacob kay Laban. At yun nga po, bali continuation to ng dun kahapon sa 27 mga kapatid to. At ang na-share ko pala sa inyo ay ang hanggang 45 lang, pero ito pala ay may kasama pang 46 mga kapatid. At dito nga sinabi ni Rebecca kay Isaac, hirap na ang loob ko sa mga dayuhang asawa ni Esau kapag Hitheya ring tulad nila ang napangasawa ni Jacob, mabuti pang mamatay na ako, no? Dahil di ba nga nag-asawa si Esau ng mga ibang lahi mga kapatid, so nahirapan itong si Rebecca at nagsabi siya, sabi dito kay Isaac, si Rebecca. Kaya ito po sa 28 verse, chapter 28 mga kapatid, kaya tinawag ni Isaac si Jacob. At matapos basbasan ay pinagbilinan, huwag ka nga mag-aasawa ng Kananea. Pumunta ka sa Mesopotamia sa bayan ng iyong lolo Betuel. Doon ka pumili ng mapapangasawa sa mga pinsan mo, sa mga anak ng tiyong, yun nga, si Laban, no? Yun ang pangalan ng kapatid ni Rebecca at doon siya pinapapunta mga kapatid. Sa iyong pag-aasawa, pagpapalain ka ng, sabi dito, makapangyarihang Diyos at naway magkaroon ka ng maraming anak upang ikaw ay maging ama ng maraming bansa. Yan ang bilin niya mga kapatid, pagpalain ka nawa niya
gayon din ang iyong lahi tulad ng ginawa niya kay Abraham. Mapasa iyo nawa ang lupaing ito na iyong titirhan, ang lupang ipinangako ng Diyos kay Abraham. Pinapunta nga ni Isaac si Jacob sa Mesopotamia sa kanyang tiyo Laban na anak ni Betuel na taga-Aram. Si Laban ay kapatid ni Rebecca na ina ni Jacob at Esau, mga kapatid. Sabi dito, nag-asawa si Esau ng isa pa. Nalaman ni Esau na pinapunta ni Isaac si Jacob sa Mesopotamia upang doon mag-asawa. Nalaman din niya na pagkatapos basbasan si Jacob ay sabi dito, pinagbawalan itong mag-asawa ng babaeng taga-Kanaan. Nalaman din niya nga sinunod ni Jacob ang kanyang ama't ina at nagpunta nga sa Mesopotamia nang mabatid ni Esau na ayaw ng kanyang ama sa babaeng Kananea. Nagpunta siya sa kanyang tiyo Ismael na anak din ng kanyang lolo Abraham. Nag-asawa siya ng isa pa, ang pinsan niyang si Mahalat, sabi dito, na kapatid ni Nebayot at anak ni Ismael. Pasensya na po kayo sa pagbanggit ko doon sa mga ganong pangalan na medyo mahirap banggitin ang kanilang pangalan ng mabilis na banggit, no, mga kapatid. So yun na nga, at nag-asawa rin ito si ng isa pa, itong si Esau. Pumunta nga siya doon sa kamag-anak din nila, no. Sabi dito sa verse 10, mga kapatid, na naginip si Jacob sa Bethel. Umalis nga si Jacob sa Beersheba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyan doon na magpalipas ng gabi. Isang bato ang inuna niya sa kanyang pagtulog. Nang gabing iyon siya nanaginip. May nakita siyang hagdan na abot sa langit at sabi dito, nagmamanik-manaog doon ang mga anghel ng Diyos. Sa panaginip niya, mga kapatid, itong si Jacob, no? Dahil nakatulog nga siya at doon na siya nagpalipas ng gabi. At sa panaginip siya, nakakita siya ng hagdanan at nagmamanik-manaog ang mga anghel ng Diyos. Walang ano-ano yung nakita niya si Yahweh. Sabi sa tabi niya, wika sa kanya, ako si Yahweh ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito na iyong hinihigaan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alikabok sa lupa at lalaganap sila sa apat na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi ay pagpapalain ang lahat ng bansa. Amen. No, sabi po yan ng Diyos. Kuminsan, ganun po talaga kausapin ng Diyos ang mga tao. Kuminsan sa panaginip, yung ganyan, yung sa mga pangitain, mga kapatid, kinakausap ng Diyos ang mga gusto niyang kausapin at pagbilinan. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupain ito. Hindi kita iiwan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Ganun pong mangako ang ating Diyos. No? Kung talagang tayo nagtitiwala sa Kanya, lumalapit ng buong puso at kaluluwa, talagang yung ating mga suliranin, iiyak natin sa Kanya, yung ating mga kagustuhan, pangarap sa ating buhay, ilalapit natin sa Kanya ng buong puso. Sigurado kung pinapakinggan niya at papakinggan niya ang ating mga panalangin, mga kapatid, at yun ay Kanyang ibibigay sa iyo. Kung talagang kaloob niya yung iyong hinihingi, sigurado ko kaagad-agad ibibigay ng Diyos yan sa iyo, mga kapatid. Ganun po mangako ang ating Diyos. Sabi pa dito sa verse 16, nagising si Jacob at ang sinabi, hindi ko alam na narito pala si Yahweh. Nakakapangilabot ang lugar na ito. Tiyak na ito ang tahanan ng Diyos at ang pintuan ng kalangitan. Sabi niya, naulitin ko yung 16, mga kapatid, nagising si Jacob at ang sabi, hindi ko alam na
narito pala si Yahweh. Nakakapangilabot ang lugar na ito. Tiyak na ito ang tahanan ng Diyos at ang pintuan ng kalangitan. Maagang gumising si Jacob ng umagang iyon. Kinuha niya ang inunang bato at itinayo bilang isang alaalang. Binautismo niya ito at ng langis, no? At itinalaga sa Diyos yung kanyang hiniga na bato. Binautismuhan niya o sabi dito binasbasan niya, no, ng langis. At yun na nga itinalaga sa Diyos. Tinawag niya nga Bethel ang lugar na iyon na dati tinatawag na Luz. Nangako si Jacob ng ganito, O Yahweh, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakainin at dadamitan, sabi ni Jacob, at makakabalik na muli sa bahay ng aking ama, kayo po ang aking magiging Diyos. Sasambahin kayo ng lugar na ito, sabi ganyan, na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito at ibabalik ko sa inyo ang 10 bahagi ng lahat ng ipinagkaloob ninyo sa akin. No, ganun ang kanyang panalangin, no. Sabi niya, ulitin ko lang ang sinabi niya dito mga kapatid. Sabi niya, Yahweh, kung ako sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakainin at dadamitan at makakabalik na muli sa bahay ng aking ama, kayo po ang aking magiging Diyos. Sasambahin kayo ng lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito at ibabalik ko sa inyo ang 10 bahagi ng lahat ng ipinagkaloob nyo sa akin. Amen and amen. No, nanalangin siya ng ganun, no, mga kapatid. Kung talagang sasamahan siya, pakakainin at bibihisan, sasambahin niya, magiging Diyos ni Jacob ang ating Diyos sa langit. Tinuturo din sa atin ng ating Diyos, mga kapatid, ngayong umagang ito, na iisa lang ang ating Diyos. Wala nang iba. Wala tayong ibang dapat sambahin. At alam nyo naman, nasa Biblia rin, mga kapatid, na hindi tayo basta pwedeng sumamba o hindi tayo pwedeng sumamba sa mga rebulto, yung mga gawa ng tao, yung mga gawa ng kamay ng tao, mga kapatid. Kahoy man yan, bato man yan, ano man yan klase, mga kapatid, hindi po yan dapat sambahin. Yan po ang inuutos at ang bilin sa atin ng ating Diyos. Siya lamang ang ating Diyos, at kung siya ay ating pagkakatiwalaan, ibibigay niya sa iyo ang lahat ng iyong pangangailangan, pagkain, damit, at lahat ng bagay, ipagkakaloob niya sa iyo. Yan ang pangako ng ating Diyos sa ating lahat, mga kapatid. Tandaan niyo po yan, iisa lang ang ating Diyos ang nagbigay buhay sa ating lahat at nagbigay ng lahat na kung anong meron ka ngayon at magkakaroon pa. Yan ay galing sa ating Diyos. Siya ang gumawa ng langit at lupa. Siya ang nagbigay ng lahat ng klaseng hayop, halaman, punong kahoy dito sa daigdig. Siya po ang may bigay niyan. Siya po ang may gawa niyan para sa atin po. Ganun po. At siya po ang nagbigay buhay sa atin. Wala na pong iba, mga kapatid. At kung ano man ang meron ka, kalakasan, katalinuhan, kagandahan, bigay yan ng ating Diyos sa iyo. Kaya dapat mong ingatan at mahalin ang bigay ng Diyos, mga kapatid. Binigyan niya tayo ng puso para magmahal, ng isipan, para mag-isip ng tama, hindi para mag-isip ng masama sa ating kapwa. Binigay niya yan sa atin lahat, ang bibig, ang mata, ang tenga, upang gamitin natin sa maayos. Ang bibig na banggitin mo o sabihin mo ang salita ng ating Diyos at pakinggan mo ang salita ng ating Diyos, mga kapatid. Yan po ang binigay ng ating Diyos sa atin. May kamay tayo upang magbasbas din tayo, upang pagpalain din natin ang mga tao. May paa tayo upang maglakad, upang ihayag ang salita ng ating Diyos. Salamat, mga kapatid, salamat po. At napakaganda po ng ating nabasa na naman ngayon dito nga po sa chapter 28, mga kapatid. At bukas ang chapter 29 naman po
no? So yun po, no, pinapaalala sa atin ng ating Diyos na wala tayong ibang dapat sambahin, pagtiwalaan, mahalin kundi siya lamang, dahil isa lamang ang ating Diyos dito sa mundong ito. Salamat po muli mga kapatid. Tayo po ay mananalangin ulit. Samahan niyo po ako mga kapatid sa tuwing mananalangin tayo. Linisin natin, ayusin natin ang ating isipan, lalo-lalo na ang ating puso. Magsiyoko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay mo upang kami mag-aral, magbasa at makinig ng iyong mga makapangyarihan salita. Lord, nagtagumpay na naman ang aming gawain ito. Ikaw po ang may kaloob niyan. Ikaw po ang may bigay niyan sa amin, O Diyos. Salamat po sa aming mga nabasa at narinig, O Diyos. Pinaalala mo na walang ibang Diyos kundi ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang ang dapat sambahin, papurihan, mahalin, O God. Ikaw lamang ang dapat namin lapitan anumang oras sa kapag kami dumadaan sa pagsubok, sa mga suliranin, Father God. Ikaw lamang ang dapat lapitan at ikaw lamang ang dapat pasalamatan sa lahat ng natatamo namin. Kung ano man yung meron kami, kung ano man yung blessings na dumarating sa amin, Lord, o kung ano man yung aming mga napagtatagumpayan, sa iyo dapat namin yan ipasalamat dahil ikaw lamang ang nagbigay niyan sa amin lahat, O Diyos. Nawa yan ay maisip, malaman ng lahat ng tao dito sa daigdig, O Diyos. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. At kung ano man ang katagumpayan na natatamo namin, yan ay kaloob mo, O Diyos, sa amin lahat. Kaloob mo sa mga presidente, kung bakit sila nakaupo upang iayos ang lahat, O God, ang bawat bansa, upang mag-isip ng tama, O Lord God. Yan ang purpose ng bawat presidente, ang gumawa ng tama, mag-isip ng tama, ayusin ang bawat bansa, O Diyos. Magmahalan, magpatawad, at magpakumbaba. Simula sa Kanya, sa aming presidente, pababa hanggang sa amin, O Diyos. Kami dapat ay magmamahalan lamang, magpapatawad at magpapakumbaba dahil yan ang gusto mo, yan ang utos mo, yan ang binibilin mo sa lahat ng tao, O Diyos, ang magmahalan ng buong puso't kaluluwa sa isa't isa. Huwag mag-isip ng masama, huwag gumawa ng masama, O God, kundi mag-isip ng tama at tumulong ng buong puso at kaluluwa. Uulitin ko lang, Father God, dahil ito ang gusto mong sabihin ko sa lahat ng tao, ang magmahalan ng buong puso't kaluluwa. Una, sa iyo at sa aming kapwa, ang magpatawad sa isa't isa at magpakumbaba sa bawat tao. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. I pray na tuluyan na maging maayos ang buong daigdig. Hindi lang ang Pilipinas, hindi lang ang Israel, hindi lang ang Japan, ang Hong Kong, ang Amerika, kundi ang buong daigdig, Father God, maging maayos, malinis na at makapamuhay na ulit kami ng mas maayos, mas masaya, mas ligtas at mas masaganang buhay, O Diyos. Yan nawa ang ipagkaloob mo sa lahat ng tao, O Diyos. Ingatan mo po kami lahat, ilayo sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso at gawa ng kaaway, O Diyos. Ilayo mo po kami lahat dyan, O God, sa gawa ng kaaway. Maging maayos ang aming pamumuhay, ang aming pag-iisip, ang aming puso maging malinis, kagaya ng gusto mo na mangyari dahil ikaw ay mapagmahal. Malinis ang puso, O Diyos. Hindi nagbabago ang pag-ibig mo sa lahat ng tao. Kahit na napakarami naming kasalanan, handa mo kaming patawarin. Lumapit lamang kami sa iyo, magbalik loob ng buong puso at kaluluwa. Nawa yan ay maisip ng lahat ng tao, O Diyos. Salamat sa pagkakataong yan, Lord, na ibinibigay mo sa amin lahat. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. At ina-accept na namin ang pagpapala na ipagkakaloob mo sa bawat isa. Sa lahat ng tao, O Diyos. Sa lahat po, Lord. Dahil wala kang pinipili, O Diyos. Salamat, Father God. Sa lahat ng blessings na ibibigay mo sa amin lahat. Pagpapagaling mo sa lahat ng may karamdaman. Salamat po, Lord. In Jesus' name, ipagkakaloob mo po yan lahat sa amin. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Muli, Lord, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Salamat po muli mga kapatid. Salamat po sa inyo sa pagsama nyo sa akin, sa pakikinig nyo sa salita
ng ating Diyos. Salamat po sa inyo. God bless po sa inyong lahat. Mabuhay tayo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Sumainyo ang pagpapala ng ating Diyos at sumainyo ang kapayapaan ng ating Diyos. Amen and amen. Salamat po muli mga kapatid sa susunod po muli. Salamat muli sa pagsama nyo sa akin at pakikinig ng salita ng ating Diyos. God bless po at God bless po sa ating lahat. Salamat po.